bumalik tayo sa pagtatapos ng taong 2024. Ang abalang lungsod ng Metro Manila ay biglang yanig ng isang karumal-dumal na kaso ng pagpatay na naganap sa loob ng isang marangyang villa sa eksklusibong Ayala, Alabang Village. Ang biktima ay si Don Ricardo Ricky Mondragon. Isang makapangyarihan at matagumpay na construction magnate, natagpuan siyang naliligo sa sariling dugo na may tadtad ng nakamamatay na saksak sa kanyang katawan. Sino ang salarin na nagkaroon ng ganoong klaseng kalupitan? Anong motibo ang nagtulak sa isang tao para maging demonyo? Ang katotohanan sa likod ng trahedyang ito, na nabahira ng masidhing pagnanasa at pera, ay gugulantang at magpapagalit sa lahat. Ang pinakamadilim na bahagi ng kaluluwa ng tao ay malapit ng mabunyag. Isang umaga, habang ang Metro Manila ay umiikot sa karaniwang ingay at traffic nito, sa tahimik na kapaligiran ng Ayala, Alabang, dalawang teknisyan mula sa isang kilalang kumpanya ng aircon service ang dumating ayon sa schedule para sa maintenance sa tahanan ni Don Ricardo. Paulit-ulit nilang pinindot ang intercom sa gate, ngunit walang sumasagot. Tinawagan nila ang cellphone ni Don Ricardo, ngunit puro ring lang ito at walang sumasagot. Dahil sa pagtataka, sinubukan ng isa sa kanila na itulak ng bahagya ang mabigat na bakal na gate at bumukas ito ng kusa, isang bagay na hindi normal. Dala ng masamang kutob, pumasok sila sa malawak na bakuran na may marmol na sahig. At ang unang bumungad sa kanila ay isang gwapong binata na nasa edad 20, maputi at makinis ang balat, ang kaisa-isang anak ni Don Ricardo na si Rico Mondragon na nakaupo sa hagdanan ng beranda. Ang kanyang bibig ay may nakapaskil na blangkong ngiti. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paglalaro ng isang langgam. Nang makita ang mga estranghero, tumingala siya. Ang ngiti ay nanatili sa kanyang mga labi. Isang inosenteng ngiti na nakakapanindig balahibo. Tao po, sir. Nandyan po ba ang daddy nyo? Tanong ng mas nakatatandang teknisyan sa magalang na Tagalog. Hindi sumagot ang binata, tinagilid lang nito ang ulo at humagikik ng mahina. Ang isang kamay niya ay nakaturo ng diretso sa loob ng bahay, kung saan ang maindoor na gawa sa nara ay nakabukas ng maluwang. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa dibdib ng dalawang teknisyan. Sa takot, pumasok sila sa marangyang sala na nooy napakatahimik at malamig, sabay tawag sa pangalan ni Don Ricardo ng malakas. Tanging nakabibinging katahimikan ang sumagot sa kanila. Nang ang kanilang mga paa ay humakbang palapit sa area ng kusina, isang masangsang na amoy ng lansa ang agad sumulasok sa kanilang ilong na nagpasuka sa kanilang dalawa. At pagkatapos, isang tanawin na sadyang nakakasulasok ang tumambad sa kanilang mga mata. Ang modernong kusina na puno ng mga imported na kagamitan mula Europa ay naging isang katayan. Ang dugo ay nagkalat kung saan-saan, mula sa Italian granite flooring, sa mga kitchen cabinet, hanggang sa gypsum board na kisam. Sa gitna ng lawa ng dugo na nagsisimula ng matuyo, ang bangkay ni Don Ricardo Mondragon ay nakahandusay sa isang posisyong hindi natural. Ang kanyang katawan ay tadtad ng malalalim na saksak. Ebidensya ng isang matinding pakikipagbuno at pag-ataking sadyang napakalupit. Matapos matanggap ang report, ang mga operatiba mula sa Muntinlupa City Police Station, kasama ang SOCO, Scene of the Crime Operatives, ay agad dumating sa lokasyon. Ang crime scene ay agad na kinordonan. Ang forensic team ay nagsimula sa kanilang masusing trabaho, nangolekta ng bawat bakas mula sa mga fingerprint, sampol ng dugo, hanggang sa pinakamaliit na hibla ng buhok. Ang paunang pagsusuri sa bangkay sa gihis, lugar ng krimen, ay nagpapakita na ang biktima ay namatay dahil sa pagkaubos ng dugo dulot ng dose-dosenang saksak, kung saan marami sa mga ito ay tumama sa mga vital organ. Ang nag-iisang saksi sa lugar ng mga oras na iyon ay ang anak ni Don Ricardo na si Rico Mondragon. Gayunpaman, lahat ng pagtatangka na kuhanan ng pahayag si Rico ay nauwi sa wala. Minsan siya ay tumatawa, minsan ay umiiyak. Kapag tinatanong tungkol sa kanyang ama, umiiling lang si Rico at paulit-ulit na binibigkas ang iisang tanong sa pautal-utal na Tagalog, nasaan si Ate Sofia? Nasaan ang Ate Sofia ko? Ang mga salitang walang buhay mula sa isang taong may kapansanan sa pag-iisip ay naging una at nag-iisang lead na hawak ng mga investigador noon. Sino si Ate Sofia? Nasaan siya? At ano ang papel niya sa kasong ito? Sa proseso ng paghalughog, natuklasan ng mga investigador ang isang nakadurog pusong katotohanan.
Sa home office ni Don Ricardo, may isang folder ng mga dokumento na inihahanda. Ang laman nito ay ang kumpletong mga papeles para ipadala si Rico sa Australia upang mag-aral sa isang espesyal na institusyon para sa mga persons with cognitive disabilities. Malinaw na pinlano na ni Don Ricardo ang isang ligtas na kinabukasan para sa kanyang kaawa-awang anak. Isang kinabukasan na ngayon ay hindi na niya masisilayan kailanman. Tila tapos na ang lahat para kay Rico. Ngunit sa kabilang banda, nagbukas ito ng isang direksyon sa investigasyon na ganap na bago at puno ng misteryo tungkol sa babaeng nagngangalang Sofia. Ang kaso ay agad na humarap sa pader nang ang susing saksi ay hindi makapagbigay ng salaysay. Ayon sa pamamaraan ng batas, dinala si Rico Mondragon para sa forensic psychiatric evaluation. Kinumpirma ng lupon ng mga eksperto na si Rico ay may congenital mental disorder na nagdulot ng kawalan ng cognitive ability at behavioral control. Sa mata ng batas, si Rico ay exempted sa criminal liability o hindi maaaring panagutin sa krimen. Ang kaisa-isang liwanag na bumukas ay muling nagsara ng mahigpit. Napilitan ng Special Investigation Task Group na baguhin ang direksyon ng pagsisiyasat at ibaling ang buong atensyon sa mga pisikal na ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Ang pinakamahalagang lead sa sandaling iyon ay ang pagkawala ng isang marangyang itim na Mercedes-Benz S-Class na nakapangalan kay Don Ricardo. Ang malalalim na bakas ng gulong sa mamasa-masang lupa sa labas ng gate ay nagpapakita na ang kotse ay umalis ng napakabilis. Tila tumataka sa matinding takot. Ang direksyon ng takbo ng sasakyan ay patungo sa South Luzon Expressway, SLEX, humalo sa siksikang trapiko palabas ng Metro Manila. Ang utos na suriin ang lahat ng key footage sa lahat ng toll gate at exit points ay agad inilabas. Ito ay isang trabahong higante na nangangailangan ng tiyaga at matinding katumpakan. Daan-daang oras ng footage mula sa 12 ng kamera ang sinuyod ng mga detective, sinusuri ang bawat frame. Makalipas ang 3 oras na pagsubaybay, isang pag-asa ang sumilip. Isang matalas na investigador ang nakakita sa kotseng may tugmang plaka na dumaan sa isa sa mga gihi, malapit sa SLEX extension papuntang Calabarzon. Ang direksyon ay malinaw na patimog silangan. Ngunit ang mga probinsya sa rehiyong iyon ay napakalawak. Saan magsisimulang maghanap? Sa puntong ito, pumasok ang Technical Investigation Team. Ang datos mula sa GIS tracker ng kotse ay hiniling na ma-extract sa lalong madaling panahon. Ang huling signal na ibinato ng Mercedes ay nagdala sa team sa isang tiyak na lokasyon, isang maliit at liblib na barangay sa bayan ng Sariaya, Quezon. Bakit sa Sariaya? Ano ang koneksyon ng salarin sa lugar na ito? Lahat ay nananatiling misteryo. Isang elite task force na binubuo ng mga operatiba ng SID, Criminal Investigation and Detection Group, mula sa ICC Negatibo 4, Calabarzon Police, ang agad na bumiyahe ng gabing iyon. Sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pulisya ng Sariaya, isang plano ng dragnet operation ang binuo ng detalyado na ang pangunahing prioridad ay mahuli ng buhay ang target at masiguro ang kaligtasan ng lahat. Hindi nila alam kung sino ang kakaharapin nila, isang hitman na malamig ang dugo o isang sindikato. Sa isang madilim na provincial road na napapaligiran ng mga nyugan, ang marangyang Mercedes na tila ligaw sa tanawin ng probinsya ay biglang hinarang sa harap at likod ng 2 mobile ng SWAT. Ang mga operatibang armado ng assault rifles ay sabay-sabay na sumugod. Ngunit ang reaksyon ng tao sa loob ng kotse ay hindi inaasahan. Hindi bumukas ang pinto. Sa halip, ang narinig ay mga tili ng histerya at tunog ng ulo na paulit-ulit na inuumpog sa manibela. Nang napilitan ang mga pulis na basagin ang bintana upang maneutralisa ang sakay, natagpuan nila ang isang dalagang napakaganda ng mukha, ngunit may blankong mga mata, nakasuot ng manipis na naigaw na gusot-gusot. Nanlaban siya ng walang habas, nangangalmot, nangangagat, at tumatawa ng matinis na parang sa horror movie. Sa hirap at pagod, nagtagumpay ang mga detective na pusasan siya at dalhin sa istasyon ng pulisya. Doon nabunyag ang pagkakakilanlan ng i-baliwd na babae, Sofia Magbanua. Ang pangalang ito ay agad dumugma sa paulit-ulit na sinasambit ni Rico Mondragon. Ang misteryo ni Ate Sofia ay nasagot na, ngunit ang sagot na iyon ay nagbukas ng mas marami pang tanong na higit na nakakatakot. Ang pagkahuli kay Sofia Magbanua, na dapat sana ay naging susi sa paglutas ng kaso,
ay lalo pang naglagay sa investigation team sa isang komplikadong sitwasyon. Sa presinto, si Sofia ay hindi makausap ng maayos. Siya ay nagsisisigaw, pinupunit ang sariling damit, minsan ay iiyak tapos ay tatawa ng histerikal. Lahat ng tanong ng mga investigador ay nalulunod sa kanyang mga tili na walang katuturan. Nahaharap sa sitwasyong ito, walang ibang pagpipilian ang mga pulis kundi maglabas ng utos para sa psychiatric evaluation at dalhin si Sofia sa National Center for Mental Health, DNCD. Sa Mandaluyong para sa obserbasyon habang hinihintay ang konklusyon ng mga doktor. Ang kaso ay muling naantala. Samantala, ang pinakamahalagang resulta mula sa SCE Forensic Group ay dumating na. Sa kutsilyo na siyang pangunahing ebidensya, natagpuan ng mga eksperto ang dalawang magkaibang set ng fingerprints. Ang isa, gaya ng inaasahan, ay tumugma kay Rico Mondragon. Ang isa naman ay malinaw at hindi mapasusubalian na pagmamay-ari ni Sofia Magbanua. Ang pisikal na ebidensya ay napakalinaw. Ngunit ang kabalintunaan, ang dalawang pangunahing suspect ay parehong nasa kondisyon ng pagkawala sa sarili. Ang isa ay may opisyal na diagnosis na, ang isa naman ay naghihintay pa ng resulta, ngunit nagpapakita ng mga sintomas ng tunay na baliw. Ang kaso ay nahulog sa isang legal na deadlock na bihira mangyari. Hindi nawala ng pag-asa, ang ibang miyembro ng team ay nag-focus sa pag-unawa sa buhay ng biktima sa pamamagitan ng mga naiwang gamit sa villa. At hindi sila nabigo. Sa loob ng vault sa opisina ni Don Ricardo, natagpuan nila ang isang makapal na folder. Laman nito ang lahat ng kontrata at dokumento na halos tapos na para sa paglilipat ng titulo ng ilang prime properties, mga lupa at bahay, sa pangalan ni Sofia Magbanua. Kasabay nito ang mga dokumento sa enrollment at plane tickets na nagpapatunay na natapos na niya ang proseso para ipadala si Rico sa Australia. Lahat ay naka-schedule na mangyari sa loob lamang ng isang buwan. Ngunit ang pinakakagulat-gulat na nagpatigil kahit sa mga pinakabeteranong investigador ay ang personal cellphone ni Don Ricardo. Matapos itong buksan gamit ang napakasimpleng passcode, ang birthday ni Sofia, tila sila pumasok sa isang pribadong mundo, isang kaba ng mga alaala na iningatan ni Don Ricardo ng buong puso. Ang memory ng phone ay walang laman na tungkol sa trabaho, koneksyon sa negosyo, o kahit pamilya. Ang buong storage na gigabytes ang laki ay nakalaan lamang para sa isang tao, Sofia Magbanua. Hindi lang daan-daan, kundi libu-libong litrato at video ang maayos na nakaorganisa sa mga album ayon sa petsa. May mga simpleng sandali, isang candid photo ni Sofia na natutulog sa sofa, ang mukha ay maamo na parang anghel, ang mahabang buhok ay nakaladlad sa unan. Isang video clip kung saan naglalambing siya at humihingi kay Don Ricardo na subuan siya ng cake. Ang boses niya ay malambing. Isang litrato habang sinusukat niya ang isang bagong gown, umiikot sa harap ng salamin na may ekspresyon ng tuwa. Nirecord ni Don Ricardo ang bawat anggulo, bawat ekspresyon ni Sofia nang may paghanga. Isang pagsamba na halos absolute. Sa paghuhukay pa sa mga album, natuklasan din ang mga mararangyang bakasyon. Naroon ang mga litrato nilang magkaakbay sa maputing buhangin ng isang 5-star resort sa Boracay. Ang ngiti ni Don Ricardo ay nagpapakita ng wagas na kaligayahan. Sa iba pang litrato, si Sofia na nakasuot ng matingkad na bikini ay mapang-akit na nag-pose sa yate sa gitna ng asul na tubig ng Palawan. Sa bawat litrato, ang tingin ni Don Ricardo kay Sofia ay hindi lang pag-ibig, kundi pagsamba. Ang pagmamalaki ng isang lalaking natagpuan ang saysay ng kanyang buhay. Mayroon ding mga selfie na napaka-intimate sa loob ng kwarto. Si Sofia ay nakasuot lamang ng polo ni Don Ricardo, nakasandal sa dibdib nito na may mukhang panatag at puno ng tiwala. Subalit, ang nagpatamim sa lahat ay nasa isang folder na may pangalang Key ang espesyal na araw. Sa loob nito ay hindi mga litrato nila, kundi dose-dosenang screenshot ng mga modelo ng engagement ring na brilyante mula sa mga pinakaprestihiyosong brand sa mundo tulad ng Tiffany & Co., Cartier at Harry Winston. Bawat singsing ay nagkakahalaga ng isang kayamanan. Sa ilalim ng ilang litrato, may note si Don Ricardo, bagay ang modelong ito sa mapapayat mong daliri. Kasing linaw ba ng brilyanteng ito ang iyong mga mata? Malinaw na hindi lang siya nagmamahal, kundi naghahanda para sa isang pangarap na kasal, isang pangako ng walang hanggang kinabukasan. Ang larawan ng isang lalaking nagmamahal ng sobra-sobra,
handang ibigay ang lahat ng yaman, ayusin ang nakaraan ng kanyang anak para makabuo ng bagong kinabukasan kasama ang kanyang batang nobya, ay naguhit ng napakalinaw at masakit isipin. Ang imaheng ito ay langit at lupa ang agwat kung ikukumpara sa demonyong baliw na tumitili sa loob ng 4 na puting pader ng mental hospital. Sino ba talaga si Sofia, ang anghel sa alaala ng yumaong don, o ang demonyo sa kasalukuyan? Ang katotohanan ay muling lumubog sa makapal na ulap ng misteryo. Matapos ang ilang linggong obserbasyon na walang resulta, nagdesisyon ang Special Investigation Team na baguhin ang diskarte. Hindi sila nagpadala ng dagdag na pulis, kundi inimbita ang isa sa mga nangungunang criminal psychologist sa bansa. Ang eksperto, isang lalaking nasa middle age na may kalmadong anyo at matatalim na mata, ay pumasok sa kwarto, hindi dala ang makakapal na files o astang nag-imbestiga. Dala lang niya ay isang tablet. Sa loob ng puting kwarto ng ospital, si Sofia ay nakaupo pa rin sa sulok ng kama, yakap ang tuhod. Gusot ang buhok, bumubulong ng mga salitang walang saysay. Umupo ang eksperto sa silya sa tapat niya, pinanatili ang distansya, at kalmadong binuhay ang tablet, iniharap ang screen kay Sofia. Wala siyang sinabing kahit ano, basta't inumpisahan ang isang presentation. Ang unang larawan ay isang 3D design ng isang magandang beach house sa Batangas. Ito ang bahay na binayaran na ni Don Ricardo ng down payment. Plano niya itong iregalo sa iyo sa kasal niyo. Ang boses ng eksperto ay malalim at hindi mapanghusga. Walang reaksyon si Sofia. Inilipat niya sa sunod na larawan, ang acceptance letter at plane ticket papuntang Australia para kay Rico Mondragon. Inayos na niya ang bagong buhay ni Rico para magkaroon kayo ng sarili niyong mundo. Hindi pa rin gumagalaw si Sofia, pero may kaunting panginginig sa kanyang mga matang blanko. At pagkatapos, binuksan ng eksperto ang gallery ng cellphone ni Don Ricardo. Isang video ang tumugtog. Ito ay si Sofia na tumatawa ng masaya sa 8 sa Palawan. Hinihipa ng hangin ang buhok niya. Patuloy na nag-swipe ang eksperto. Litrato noong naglalambing si Sofia habang hinihipan ang kandila ng birthday cake. Sandali kung saan nakasandal sila sa isa't isa habang nanonood ng fireworks. Daan-daang masasayang alaala, daan-daang ebidensya ng pagmamahal na napakalalim, isa-isang dumaan sa screen parang pelikulang naka-slow motion. Nang lumabas ang mga litrato ng mamahaling singsing na brilyante, kasama ang sulat kamay ni Don Ricardo na ipapakasalan kita, hindi na kinaya ng sandiwara ni Sofia. Naglaho ang kabaliwan. Ang kanyang balikat ay nagsimulang manginig ng malakas. Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang payat na pisngi. Sinundan ng dalawa hanggang sa ang buong mukha niya ay nabasag sa isang tangis na puno ng pighati. Hindi ito iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng isang taong nawalan ng lahat. Ang hagulhol ng isang kaluluwang nawasak nang harapin ang pag-ibig na winasak niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Matyagang naghintay ang eksperto, inabutan siya ng tubig. Nang humupa ang kanyang hagulgol, saka lang ito nagsalita ng mahinahon, tapos na ang lahat, Sofia. Sabihin mo sa akin ang totoo. At si Sofia, sa kanyang ganap na pagkakadurog, ay tumango at sinimulang isalaysay ang buong gabing iyon ng lagim. Ang boses ni Sofia ay paos at putol-putol. Bawat salitang lumalabas ay parang kutsilyong humihiwa sa sarili niyang puso. Noong gabing iyon, sabi ni Ricky kailangan niyang pumunta sa Cebu ng 3 araw. Late night flight, kwento niya. Ang pag-alis ni Don Ricardo ay lumikha ng isang espasyo, isang mapanganib na kalayaan sa loob ng villa. Siya at si Rico, dalawang kaluluwang malungkot. Ang isa ay hampa dahil sa kawalan ng pagmamahal, ang isa naman ay hampa dahil kulang ang pag-iisip, ay natural na nagtali sa isa't isa. Nang gabing iyon sa kusina, sa ilalim ng madilim na ilaw, sa malamig na sahig, nagsama sila. Hindi lang iyon pagnanasa, kundi pagpapalaya. Isang rebelyon laban sa realidad na nakakasakal. Sa gitna ng kanilang init, hindi nila namalayan na ang flight ni Don Ricardo ay nakansela last minute. Ang ilaw. Biglang bumukas ang ilaw, nanginginig na alala ni Sofia. Nakatayo doon si Ricky sa pinto ng kusina. Hindi ko makakalimutan ang tingin niya. Hindi na iyon pagmamahal. Pandidiri. Put. Ang nakakatakot na katahimikan ay tumagal ng ilang segundo bago sumabog ang galit ng lalaking pinagtaksilan.
Sumugod si Don Ricardo parang nasugatang hayop. Umalingaw ang malakas na sampal. Isa, dalawa, hanggang sa naging sunod-sunod. Nahilo si Sofia at nagringing ang tenga. Ang pinakamasasakit na mura, pukpok ka. Walang hiya. Hayop. Ay lumabas sa bibig ng lalaking kanina lang ay tinatawag siyang mahal. Sinabunutan niya si Sofia, inumpog ang ulo sa sahig. Ang bulag na selos at kahihiyan ay ginawang demonyo si Don Ricardo. Binugbog niya ito ng walang awa. Ang mga suntok at sipa ay tumama sa marupok na katawan ni Sofia. Kahit sa mga masiselang bahagi na nagdulot ng sakit hanggang sa siya inamilipit sa kahihiyan. Habang nangyayari iyon, nakaupo lang si Rico sa sulok, pinapanood ang lahat. Ang kanyang blangkong mata ay nakatitig sa nag-iisang babaeng nagbigay sa kanya ng init habang pinahihirapan ito. At pagkatapos may nangyaring hindi inaasahan. Parang isang sinaunang instinct ang nagising, biglang tumayo si Rico. Hindi siya sumigaw, walang sinabi. Tahimik siyang naglakad papunta sa kitchen counter at dumampot ng fruit knife. Bago pa makareaksyon si Don Ricardo, sumugod si Rico at tinaga ang braso ng ama. Sumirit ang dugo. Umungal sa sakit at galit si Don Ricardo, binitawan si Sofia para hawakan ang sugat. Nahulog ang kutsilyo sa sahig na lumikha ng matinis na tunog. Sa sandaling iyon, parang sumabog ang lahat sa utak ni Sofia. Ang pisikal na sakit, ang matinding kahihiyan, ang takot, at ang nakikitang dugo ni Don Ricardo ay nagsama-sama para maging isang galit na hindi mapigilan. Hindi na siya makapag-isip. Parang makina, inabot niya at dinampot ang kutsilyo. Hindi ko na alam ang ginagawa ko, humahagulgol na sabi ni Sofia. Nakita ko lang siya. At galit na galit ako. Sinaksak ko siya. Paulit-ulit. Ang unang saksak tumama sa tiyan ni Ricky. Nanlaki ang mata ni Don Ricardo, nakatingin kay Sofia nang hindi makapaniwala. Pero hindi tumigil si Sofia. Ang galit na kinimkim niya ng matagal ay sumabog. Hinugot niya ang kutsilyo at inundayan ito ng saksak sa dibdib, sa leeg, kung saan-saan. Tumalsik ang dugo ni Don Ricardo sa mukha at katawan niya. Pero wala siyang naramdaman kundi isang baliw na kaginhawaan. Hanggang sa bumagsak si Don Ricardo, nanlambot ang katawan, patuloy na sumasaksak si Sofia hanggang sa maubos ang lakas niya. Nang matapos ang lahat, sa kusinang amoy lansa, ang natira na lang ay ang hinihingal na paghinga ni Sofia. At pagkatapos, narinig niya ang tunog na nagpalambot sa tuhod niya, palakpak. Nakaupo doon si Rico, pumapalakpak at humahagigik na parang batang kakatapos lang manood ng magandang palabas. Ang tanawing iyon ang humila kay Sofia pabalik mula sa kabaliwan at nagtulak sa kanya sa matinding panik. Natauhan siya sa ginawa niya. Nagmamadali niyang inayos ang suot na nightgown, tumakbo palabas ng bahay, kinuha ang susi ng kotse, at nagmaneho ng mabilis sa dilim ng gabi, tumatakas mula sa impyernong siya mismo ang lumikha. Ang pag-amin ni Sofia ay hindi maikling salaysay. Ito ay agos ng mga alaala. Isang trahedya kung saan siya ang bida, ikinukwento ang buhay niya sa mga investigador na tahimik na nakikinig. Hindi na siya umiiyak o histerikal, mayroong nakakatakot na katahimikan. Nagsimula ang lahat noong nasa probinsya pa ako sa Sariaya, panimula ni Sofia. Nakatingin siya sa malayo. Hindi kami mahirap. Relihiyoso at istrikto sina tatay at nanay. Dati rin akong mabait na anak, hindi matalino sa school, pero hindi sakit sa ulo. Ikinuwento niya ang kanyang puberty hindi gamit ang salita ng isang mamamatay tao, kundi sa tono ng nostalgia ng isang dalagang dati inosente. Nakauniporme pa ako noon, bulong ni Sofia. Pero nagbago ang anyo niya nung magdalaga. Naalala niya ang mga hapon sa harap ng salamin, tinitingnan ang sarili at nararamdamang may nagbabago. Ang kuryosidad kung sino ba talaga siya. Sa eskwelahan, nagbago ang tingin ng mga lalaki, hindi na bilang kalaro, kundi maihalong pagnanasa. Ang unang halik sa likod ng classroom, asiwa pero nagpabilis ng tibok ng puso niya. Sa kanyang kainosentehan, akala niya pag-ibig yun. Ibinigay niya ang yakap, hawak kamay, at pagkatapos ay ang sarili sa boyfriend, kapalit ng pakiramdam na siya ay wanted, na siya ang sentro ng mundo ng isang tao. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Nalaman ng mga magulang niya. Hindi awa ang natanggap niya, kundi galit ng mga taong naramdamang nadungisan ang pangalan ng pamilya. Anak na walang kwenta.
Pahihiya sa pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang asido na tumunaw sa kanyang pagkatao, ginawang puot ang simpleng rebelyon. Kaya sa edad na 18, dala ang diploma, lumaya si Sofia papuntang Maynila. Ang makulay na syudad ang magiging lugar kung saan babaguhin niya ang tinatawag ng magulang niya na ikahihiyan para maging puhunan. Mabilis lumipas ang mga araw ng hirap nang pumasok siya sa mundo ng mga club at hotel sa Makati at East. Natutunan niyang dalhin ang sarili at akitin ang atensyon. Unang beses siyang sumama sa isang foreigner. Kinabukasan, isang makapal na sobre ng pera ang nasa mesa. Mabigat ang pera. Hindi lang ito papel, kundi mapait na patunay na ang bagay na isinumpa ng mga magulang niya ay binabayaran ng mahal sa lipunang ito. Ang pakiramdam na nakapang-akit at nabayaran ay tuluyang pumatay sa dalagang probinsyana at ipinanganak ang bagong Sofia. Mabilis siyang naging ialamati sa mga mayayamang lalaki sa Maynila. Hindi lang siya nagbebenta ng aliw, nagbebenta siya ng pangarap. Sa bawat lalaki, iba ang kanyang personalidad. Ang kanyang pagiging wild ay wala sa sariling pagnanasa, kundi sa kapangyarihang makita ang mga matatagumpay na lalaki na lumuluhod at nawawala sa sarili dahil sa kanya. Pera ang dumaloy sa kanya. Ang kondo niya ay puno ng branded na gamit. Pero pagkasara ng pinto, kaharap ni Sofia ang nakakatakot na kahungkagan. Ang sex ay ehersisyo na lang na walang kaluluwa. Kailangan niya ng mas matinding rush para maramdamang buhay siya, at natagpuan niya ito sa sugal. Sa mga kasino. At doon nagsimula ang tunay na trahedya. Natalo siya. Sunod-sunod. Ang utang niya sa mga loan shark ay lumobo ng mahigit 5 milyong piso. Tumutubo ang interes. Ang mga banta sa telepono at harang ng mga sindikato ay ginawang impyerno ang bawat araw niya. Tapos dumating si Don Ricardo Mondragon. Sa oras na palubog na siya. Iba si Ricardo. Ang ibang lalaki lumalapit para magparaos, si Ricardo lumapit para sumamba. Baliw na baliw ito kay Sofia. Nang alukin siya ni Ricardo na tumira sa villa at bayaran ang utang niya, alam ni Sofia na ito na ang huling lifeline. Ang kondisyon, alagaan si Rico. Tinanggap niya ito bilang kontrata. Sa isip ng 22 anyos na dalaga, walang pag-ibig, transaksyon lang. Ibebenta niya ang matitirang bahagi ng buhay niya, magpapanggap na mabuting asawa at ina, kapalit ng yaman at kaligtasan. Ang buhay sa Ayala Alabang ay impyernong binalutan ng ginto. Ang araw ay puno ng nakakadiring trabaho. Si Rico ay hindi lang may sakit, para itong hayop. Nililinis niya ang dumi nito. Kapag pinapaliguan, kaharap niya ang katawan ng isang lalaking nasa hustong gulang. Minsan bigla siyang sasabunutan ni Rico o kakalmutin. Kung ang araw ay impyerno, ang gabi ay kahungkagan. Ang pagmamahal ng isang 50 anyos ay hindi kayang patayin ang apoy sa katawan ng isang 22 anyos. Ang sex nila ay mabilis at putol-putol. Obligasyon lang. Nabubulok si Sofia sa loob ng kanyang magarang kulungan. Hanggang sa gabing iyon. Habang ginagawa ang obligasyon kay Ricardo, naramdaman niya ang ibang tingin. Nakatayo si Rico sa pinto, parang multo. Nakapako ang mata sa kanila. Nagpanik si Sofia, pero pinalis lang ito ni Ricardo. Hayaan mo siya, wala naman siyang naiintindihan. Ang linyang iyon ang nagbukas ng Pandora's box. Matapos ang gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na siya sinasaktan ni Rico. Naging masunurin ito. Ang mata nito ay laging nakadikit sa katawan ni Sofia. Isang laro ang nabuo sa isip ni Sofia. Ang pakiramdam ng pang-aapi ay naging pagnanasa para gumanti. Sinubukan niya. Sinasadya niyang magsuot ng manipis. Kapag yumuyuko, pinapakita ang katawan. Alam niyang hawak na niya ang susi para kontrolin ang ihalimaw na ito. Isang mainit na hapon nang wala si Ricardo, nakatulog siya sa pagod. Sa half-asleep state, naramdaman niya ang bigat na dumagan sa kanya. Pagdilat niya, si Rico. Inosente ang mukha pero nag-aapoy ang mata. Walang salita, gumalaw ito base sa instinct. Takot ang una, pero mabilis itong napalitan ng apoy ng pagnanasa. Pumikit siya, nagpaubaya. Hindi iyon pag-ibig. Iyon ay purong tawag ng laman, marahas, at makahayop. Ang kabalintunaan, ang bangis na iyon ang hinahanap ni Sofia.
Pinuno nito ang kahungkagan niya. Ang relasyong incest at bawal ay nagsimula doon. Ang Villa ay naging kaharian ng kanilang kasalanan. Siya ang reyna, si Rico ang alipin at lover. Ginawa nila ito kahit saan. Naging makina si Rico na walang kapaguran. Nilikha ni Sofia ang sarili niyang halimaw at lumubog sa kumunoy ng bawal na sarap kasama nito. Walang pagsisisi hanggang sa huling gabi ng paghukom. Sa huli, hinatulan ng korte ang ginawa ni Sofia magbanua bilang isang karumal-dumal na krimen. Gayunpaman, kinonsidera rin ang mga mitigating circumstances. Ang biktima ay may bahagi ng sisi dahil sa pananakit at pang-aabuso na nagtulak sa akusado sa matinding provocation. Dahil sa tapat na pagsasalaysay at pagsisisi, ang hatol kay Sofia magbanua ay reclusion perpetua o pagkakakulong habang buhay. Nakatayo sa dock, pagkarinig sa hatol, hindi umiyak o sumigaw si Sofia. Yumuko lang siya, tinanggap ang hatol na tila isang paglaya mula sa buhay niyang maganda, ngunit puno ng trahedya. Sa pagsasara ng kasong ito, hindi lang tayo nakasaksi ng isang krimen, kundi isang trahedyang sumasalamin sa puso ng tao. Ang pera at pagnanasa ay nagbibigay ng ilusyon ng ligaya. Pero kapag nabunyag ang totoo, masyadong mahal ang kabayaran. Buhay ng isang lalaking nagmahal ng totoo, kinabukasan ng isang dalaga, at kapalaran ng isang inosenteng anak. Ang kasong ito ay babala tungkol sa maling pagpili, tungkol sa pagkawala ng dignidad kapalit ng panandali ang karangyaan. Mamuhay ng tapat at itayo ang ligaya sa pundasyon ng tamang moralidad. Huwag hayaang lamunin ang dilim ng pagnanasa